Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Meron lang ako i-share sa inyo guys. Noon guys, naginip ako na nandoon daw ako sa isang lugar na hindi ko alam kung saan yun eh. So basta yun. So yun guys, habang tulog pala tayo, nagano pala tayo guys ng astral traveling. So ang astral traveling guys, habang tulog tayo, ay gumagala ang ating kaluluwa. So yun guys, salamat ko yan kay Miss Elizabeth Oropesa. Yun, sa video ito guys, ipapaliwanag sa atin ni Elizabeth Oropesa kung ano ang astral traveling at kung ano ang kanyang paliwanag sa mga hindi naniniwala dito. So ito guys, panoorin nyo ito. Today is June 1. I have a class today, fresh batch, bagong mga estudyante ng astral traveling. Natutuwa po ako dahil meron na namang makakaragdag na mapipili ko para makatulong para sa lahat. Not only for our country, kasi yung mga natututo ng ganito ay binibigyan ko ng direksyon kung paano makakatulong sa kapwa at sa buong mundo. Yan po ang astral traveling. Anyway, for those who doesn't know and still, kasi palagi naman pong inuulit, tinatanong sa akin, ano po ba yung astral traveling? Bukas bang third eye ko? Hindi po kailangang bukas ang third eye ninyo para mag-astral traveling. Normal po na nag-astral traveling ang mga tao pag natutulog. Hindi naman lahat ng oras kasi may mga panahon na busog lang kayo, kaya nananaginip ng kung ano-ano. Pero most of the time, more than half of the time na natutulog kayo ay namamasyal po ang inyong kaluluwa at nagpupunta sa kung saan din naman nila gusto. May bisita sa mga gusto nilang bisitahin, nakikipag-usap. Katulad din po yan ng regular na tao. Of course, that's your higher self. Higher self meaning yung soul evolution niya, depende. Ano po, malalim na usapin pero madaling unawain pagdating sa mga bagay na third eye. Kasi karamihan ng tao, ang akala po, ang nakakapag-astral traveling lang ay bukas ang third eye. Hindi po. Lahat ng tao pwedeng mag-astral traveling. Besides, nung unang panahon, lahat naman ng tao bukas ang third eye, kinalawang lang, hindi kasi ginagamit. Okay, ang tinuturo ko po ay kung paano gamitin ang inyong third eye, paano gamitin ng astral traveling, para mabuksan ang inyong third eye unti-unti. Nakakatulong kasi po yan. At saka kung paano makokontrol ang pag-astral traveling ninyo, kung paano makakarating sa gusto ninyong puntahan sa pamamagitan ng astral traveling. Yan po yun. Yun po ang tinuturo ko. Yan po yung first stage. And then after that, remote viewing. Iba naman po yung remote viewing. And then, and so on and so forth, until you become a starseed or a light bearer. If you want to become one, nasa sa inyo po yun. At saka hindi naman lahat doon na pupunta. Yung iba, kung hanggang saan lang po nila gusto at kung hanggang saan lang nila kaya. Ay, by the way, magtatanong na naman kayo, Cinnabar po ito, Cinnabar. Opo, yung may Guan Yin ito, kasi it's the equivalent of parang si Mama Mary o kaya si Jesus, yung, pero Cinnabar po ito, napakaganda. Anyway, kasi palagi ninyo tinatanong ko anong sinusuot ko eh. Yan po ang kagandahan ng astral traveling. And the reason why I'm teaching this now is because it's the perfect time. At alam niyo po, ang klase ko ay napakamura kumpara sa iba. Maniwala po kayo. Iba po pati yung natututo at tinuturuan ng isang master ng face-to-face kesa yung ina-upload lang or dina-download lang or sa internet lang. Iba po yung may proper guidance. Not only that, pag sa internet lang, hindi niyo po maitatanong yung gusto ninyong itanong at walang makakasagot ng katulad ng pagkaharap ninyo ako. Yung po ang dahilan kung bakit
Sa mga nagtatanong sa akin kung wala po ba na pwedeng ituro ako online, ayaw ko po ng online. Of course, pwede. I will make money from that. Madali po yung online eh. Gagawin ko lang tapos kayo na ang bahala. Hindi po. Ang akin pong klase ay napakamura kumpara mo sa iba. Maniwala kayo sa hindi. At ang nagtuturo sa inyo, kayang gawin kung ano ang itinuturo sa inyo. Yun po ay napaka-importante. Sobra na pong bilis ang acceleration ng pag-change ng mundo. Dapat makasabay po tayo. Ano po? Ngayon, let's talk about portals. Yung portals po kasi marami rin nagtatanong na kung pwede bang mag-open siya ng portal o gumawa ng portal unknowingly. Hindi po mangyayari yun. Ang portals exist. There's so many portals actually. I mean, quite a few. Pero ang portal, kaya nga po tinawag na portal kasi po, it's a door that you can use to go to another realm or to another dimension, sa ibang dimension po. Pag nakita po niyo po yun, ibig sabihin, bukas yun, pwede kayong pumasok. Hindi po kayo ang magbubukas, hindi rin po kayo ang gagawa. It exists naturally. Kaya nga po tinawag na portal eh, kasi pinto. Opo, bukas po yun, yung pintuan po yun. Doon kayo lalagos. Beware din po kayo. Mag-iingat sa mga kung minsan nagkiklaim na nakikita ito, nakakausap ito, na merong ganito sa inyo. Kasi marami pong hindi totoo, maraming mali. Pero hindi ko po kasi ugaling nakikialam o tumatapak sa paa ng iba who's saying things na kahit alam kong mali. Not unless may lumapit sa akin at magtanong kung ano yon. Yung source ko po ng lahat ng information ko kasi ay hindi nanggaling sa internet. Hindi po ang nagturo po sa akin, pinanganak po akong ganito na hindi ko lang sinasabi. Ngayon, wala pong mawawala sa akin kung hindi sa kayo maniwala. Pero kung gusto ninyong pakinabangan ang knowledge ko kung anong alam ko, gawin po ninyo dahil sayang. Sayang po. Ang tinuturo ko is very valuable. Hindi po yan biro. Hindi po biro. So, kung ako po sa inyo, kung hindi ninyo naman naiintindihan, huwag kayo magsalita na masama. Kasi, kayo po ang katawa-tawa. Kung hindi ninyo gusto yung sinasabi ko, wag na lang po kayong manood. Hindi naman ako namimilit. Hindi rin po ako nagugutom. Wala po akong problema naman when it comes to my way of life because I'm a very simple person. Simple lang po ako eh. Mahal ko yung mga estudyante ko. Hindi ganun kadami ang close friends ko, pero alam kong mahal nila ako, naiintindihan nila ako. Lahat po ng taong nagre-request sa akin ipagdasal sila, kahit dito po sa TikTok ay ipinagdadasal ko. Wala po akong ibang aim kundi makatulong. Kasi yun po ang mission ko. Yun po ang sinabi sa akin kung bakit ibinigay ito sa akin sa buhay ko, kung bakit ako ipinanganak ng ganito. Mag-iingat lang po kayo kasi ang dami na talaga ngayong kunyari nakaka-astral travel. Hindi naman. I would know. I will always know. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako makikialam unless tinanong ako. Hindi ko po ugali yon. Basta mag-iingat po kayo dahil ang dami-dami ng temptation ngayon at manloloko. Yung pong klasiko, of course, you pay a certain fee. Hindi po pwedeng hindi. That, number one, that's an exchange of energy, but it's very, very minimal, believe you me. Kasi po, may classroom, may aircon, may staff. Hindi naman po libre ang kuryente. Tandaan nyo po, ito ang pinakamura. Huwag nyo sayangin. Kung gusto talagang matuto, dito na po kayo kasi personal ko kayong tuturuan. God bless all of you. Hello po.
kakausapin ko po kayo, yung mga hindi naniniwala pag binanggit ang astral traveling, remote viewing, NDE. Naunawaan ko po kayo. Karamihan kasi ng mga tao na hindi nakakaintindi, pag hindi nila naiintindihan, dinadaan po nila sa pagtatawa. Pag wala silang alam, magsasalita ng pangit. Pag masama talaga ang ugali, kung ano-ano ang sinasabi sa comments. Yung iba nga, sasabihin pa, pag pinag-usapan ng tungkol sa astral traveling, ito daw ay galing sa demonyo. Ay wag po. Wala rin po kinalaman sa religion. Uulit-ulitin ko po. Lahat ng tao ay may third eye. Kanya-kanya lang ang laki ng bukas. Kung sarado, kung bukas, kung malaki ang bukas. At saka yung astral traveling nga po, yan po ay nagagawa ng lahat ng tao pag tayo ay tulog. Okay, sagutin niyo po ito. Kasi ikukwento ko sa inyo yung mga tungkol sa mga ganitong bagay. Paano ninyo maipaliliwanag yung scientifically proven at napakaraming instances na maraming since nagkaroon ng ospital sa buong mundo, yung tungkol sa bagay na may mga taong montik mamatay o namatay ng saglitan. Kunyari, nasa operating table, inoperahan, biglang nag-cardiac arrest, nag-flatline. Ngayon, yung taong ito po, after a few minutes, na-revive, nabuhay uli. Ang operating room, wala namang ibang tao doon kundi yung mga doktor at yung mga nurses. Nang siya ay makarecover, ikinuwento niyang lahat kung ano ang nangyayari habang nakahiga siya sa operating table. Narinig niya lahat ng sinabi ng mga doktor, nakita niya yung katawan niya, at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagsabi dun sa mga doktor na gulat kung paano niya nalaman, paano niya narinig. Gayong nag-flatline na nga siya. Marami po niyan. Yung near-death experiences po, yung mga taong muntik mamatay o namatay saglit tapos nakakabalik. Yan po yun. Yan po yun. Napakarami pong kwento tungkol yan. At pinatutunayan yan ng mga doktor. Of course, yung hindi talaga gustong maniwala, ayaw ninyong paniwalaan kahit may proof, kahit may prueba, ay wala naman po ako magagawa. Nasa sa inyo naman po yun. Pero totoo po ang sinasabi ko, yung tungkol sa astral traveling. Kasi talaga pong ang katawan po ng tao ay naiiwan. Pero hindi rin po totoong may sumasapi pagka iniwan ninyo yung katawan ninyo. At saka, hindi po kokonti ang bukas, kokonti ang may third eye. Hindi po totoo, lahat tayo may third eye. Ayun nga po palang nakikiusap sa akin kung bakit daw napakalayo naman ng sa Cebu, bakit doon ang klase ko ngayong September. Kasi po marami pong estudyante doon na nag-request. Ngayon yung gusto pong magturo ako sa ibang lugar, kunyari Davao, kayo po ang mag-a-arrange niyan. Kung marami kayong estudyante, message me. Kasi hindi naman po ako maaring magpunta sa isang lugar ng basta-basta. Kailangan po maayos lahat. Pero meron din po dito sa Manila o sa Quezon City. Ina-announce ko naman po yan eh. Alam niyo po, huwag niyong panghinayangan. Kasi ang tinuturo ko, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ang mga tinuturo ko ay nagagawa ko. At bago kayo, pag natapos ang klase ninyo, on the first day, ma-experience ninyo ang astral traveling because there will be exercises. Ang akin po, step by step, marirealize ninyo kung paano talaga ginagawa ang astral traveling at hindi po nakakatakot.
Pero ang susi po nito, palagi, kaya ako sinasabing magdasal kayo, it doesn't matter kung ano ang religion ninyo. Ang susi po nito ay pagdarasal bago kayo mag-ascend, bago mag-astral traveling. Kasi may protection na, tapos mawawala yung fear. Ang reason lang naman po kung bakit nagkakaroon ng problema ay pagka ikay hindi nagdasal, tapos natatakot ka. Because fear is a form of energy that most negative spirits o mga bad spirits po enjoy. They like you to be afraid. Yun ang energy na ginagamit nila against you. Actually, they can never harm you. They cannot harm you at all. Not as long as you believe that they cannot harm you. Ngayon, pag natakot ka sa kanila, naturally, they can harm you, but never physically. Probably mentally, yes. Pagka hindi ka nagdasal at hindi malinis ang iyong hangarin, madumi ang iyong isipan. Excuse me. Yung gusto pong matuto, huwag ninyong panghinayangan yung pera ninyo. Kasi hindi po mahal ang tuition fee. May bayad po talaga kasi rinirentahan ng lugar. Nagbabayad sa kuryente. May sweldo ang staff. Nagpapakain. Ganun po talaga. Pero very minimal. Kumpara mo po sa iba. Lalo na sa Amerika. At kung gusto naman po ninyong matuto sa internet, iba naman po ang matututunan ninyo. At wala pong proper guidance. Pero halos pareho rin ang babayaran ninyo. Mag-iingat din po kayo. Basta ako, bilin ko sa inyo, no matter what it is, na may kinalaman sa paranormal, magdasal po kayo palagi. Kahit po anong religion ninyo, magdasal lang kayo palagi before doing it. Iba po yung kumukonekta kay Ama. Andito lang po ako. Sinisikap kong sagutin ang lahat ng tanong ninyo. Pero yung iba kasi redundant. Mamaya po magla-live ako. Please watch. Today is Sunday. Later, probably between 9 to 9:30, magla-live po ako. So, yun po ang gusto kong iparating dun sa mga hindi naniniwala. Paano ninyo ipaliliwanag? Kayo naman ang magpaliwanag. Kahit po mag-research kayo, napakarami. Alam niyo ibig sabihin ng NDE, Near Death Experiences. Yan yung mga taong naipaliliwanag at nasasabi kung ano ang mga pinag-uusapan ng mga taong nakikita niya while hovering. Yung a few minutes na patay siya. Tsaka paano nyo ipaliliwanag yung nakita mo sa panaginip mo, yung mga bagay na hindi pa nangyayari tapos nangyari. Yun po. O kaya na naginip ka na yung isa sa mahal mo sa buhay ay may pupuntahan. Tapos pag tinanong mo, pinuntahan nga niya. Nangyayari po yan. Yan po ay normal na pangyayari sa bawat nilalang na hindi natin pinapansin noon. Pero tayo ay likas na bukas ang third eye nung araw. Nagsara na lang nagsara kinalawang dahil sa mga bagay na kinakain, ginagamit, pumapasok sa ating katawan, maling paniniwala. At yung puro inaasa ang lahat ng bagay sa technology. Pero ang dami na pong bukas. Ang dami na pong mga tao ngayon na nakakakita ng mga bagay na hindi normal. Napakarami na po. Kung mahilig kayo sa TikTok, sa internet, makikita rin naman po ninyo Ang dami na pong phenomenon na before, hindi mo ma-explain, pero ngayon may proof. Sige po, I'll see you later. God bless everyone. I pray for all of you. So yun guys, yung sa panagip ko pala kanina, yung nandun ako sa lugar na hindi ko alam kung saan, pero napuntahan ko siya guys. Sabi ko parang napuntahan ko na yung lugar na ito. Yun pala guys, ang tawag pala doon, astral traveling.
Yung habang tulog tayo, gumagala ang ating kaluluwa. So yun guys, sa video ito, napanood ninyo ang paliwanag ni Miss Elizabeth Oropesa tungkol sa astral traveling. Kung gusto niyo yung video ito guys, please like, share, subscribe, and click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!